Bata pa lamang ay marunong nang makipaglaban si Bingbong sa mga aswang. Talamak kasi sa kanilang lugar ang mga ganoong nilalang. Tila ba natural na lamang sa mga taga-roon na makasalumuha ang mga ganoong uri ng kampon ng kadiliman. May kasunduan kasi noon ang mga aswang at mga mamamayan ng Aklan, kaya walang sakitang naganap. Subalit dumating ang isang araw nang may natagpuang patay na aswang na hindi nila malaman kung sino ang may kagagawan sa bayang yun, kaya nabuksang muli ang hidwaan ng bawat panig. Kaya bata pa lamang ay nag-insayo na si Bingbong bilang isang manunugis. Aswang kasi ang pumatay sa kanyang kapatid noong gabing naglalaro sila ng tagu-taguan. Noong gabi ding napaslang ang kanyang kuya, naputulan siya ng isang kabao nang masakmal siya doon ng aswang na umatake sa kanila. Ang natatandaan niya lamang ay pagkatapos siyang makagat ng aswang ay nahulog siya sa bangin. Nagpagulong-gulong siya roon hanggang sa hindi na niya alam pa ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang siyang nakaratay sa kanyang kwarto na wala na ang isa niyang kamay at nakaburol na rin ang kanyang kuya. Simula noon ay nagtanim na siya ng galit sa mga aswang. Ininsayo niya ang sarili hanggang sa hilingin niya sa mga magulang na pagawan siya ng isang kabao na gawa sa asero. Dahil sa may kaya naman sa buhay ang mga magulang, ay tinupad nila ang kahilingan ng bata. Mas lalong napuno ng puot at galit ang pagkatao ni Bingbong dahil sa mga sumunod na mga araw habang nanunugis siya ng mga aswang, ay wala siyang kaalam-alam na nilalapan na pala ng mga ito ang buo niyang pamilya sa kanilang bahay. Matagal na panahon ang lumipas mula nang mangyari ang krimen sa inyo. Kuya, ate, tay, lola. 22 anyos na po ako ngayon. Napakabilis ng panahon. Pero maski gaano pa kahaba ang panahong lumipas, hanggat may mga aswang na gumagala sa ating bayan, ay hindi ako matatahimik. Saka ko lamang kayo lubos may paghihiganti kapag naubos ko na silang lahat. Nakatitig si Bingbong sa mga puntod ng kanyang pamilya habang ito'y nagsasalita. Sariwa pa rin sa kanyang alaala ang mapait na sinapit ng mga ito sa kamay ng mga aswang. Pagkatapos niyang magsabi ng mga hinaing niya at ilabas ang emosyon, ay nagpaalam na itong aalis na. Naging tahanan na niya ang kagubatan. Hindi na siya halos umuuwi sa kanilang bahay. Naging libangan na niya kasi ang pagtugis sa mga aswang. Mas lalo siyang nahumaling sa pagtugis sa mga ito nang ideklara ng kanilang kapitan na bawat mapatay nilang aswang ay dalhin sa barangay ang ulo at babayaran ng 1,000 kada isang piraso. Sinusunog naman nila agad ang mga ito para makasigurong hindi na sila mabubuhay. Ginawa na ring hanap buhay ng binata ang ganoong sistema ng kanilang lugar. Hindi bababa sa 3 sa isang araw ang kanyang natutugis. Hindi lang naman siya ang manunugis sa Aklan. Marami sila, pero hindi nila kaya ang taglay na kakayahan ni Bingbong na labanan ang mga aswang. Isang araw, bandang hapon, habang namamasyal si Bingbong sa kagubatan, ay nakasalubong niya ang 5 kalalakihan.
Base sa mga itsura ng mga ito ay mga aswang silang lahat. Mukhang may bago na naman kayong nabiktima. Bakas pa ang sariwang dugo sa mga labi nyo. Malas nyo kasi nakasalubong ninyo ako dahil ito na ang huling hapunan ninyo. Naalerto ang apat, samantalang ang isa ay nanatiling nakatayo at nakangiting nakatitig sa binata. Mataman lamang itong nakatingin. Hindi mo ko madadala sa pangiti-ngiti mong aswang ka. Hindi uubra sa akin ang estilong ganyan. Mabilis na kinuha ni Bingbong ang kanyang kamaong asero sa lalagyan nito. Sa kanya ikinabit sa kanyang kamay. Dalawa ang kanyang kamaong asero. Ang isa ay simpleng kamao lamang at ang isa ay may matulis sa harapan, nakahawig ng kutsilyo pero walang hawakan. Ang may matulis ang kanyang ginamit. Saka lamang niya ginagamit ang walang panaksak kapag wala siyang kalaban. Pagkatalikod ng isang lalaki ay nag-umpisa na ring umatake ang apat na lalaking aswang. Sa bilis at galing ni Bingbong sa pakikipaglaban ay nagawa niyang pugutan ng ulo ang mga ito nang hindi siya nasusugatan. Sayang, nakatakas yung isa. 5,000 na sanang kita ko ngayong araw nito. Sayang naman talaga Reklamo ng binata na nagdadabog-dabog habang isa-isa niyang pinupulot ang mga ulo ng mga pinugutan niyang mga aswang para dalhin sa kanilang barangay. Hoy, pre! Mukhang nakarami ka na naman yata Ang husay mo talaga. Balato naman dyan kahit pang gin lang. Isang binatang manunugis ang nakasalubong ni Bingbong sa pintuan ng barangay hall. Siya si Abner, 22 anyos. Ay nako, Abner. Alam mo naman kung gaano kahirap maghanap at makipaglaban sa mga aswang, di ba? Hindi sa pagdadamot pero dugot buhay ko ang puhunan ko para kumita ng pera. Tapos, hihingi ka lang. Huwag nga ako. Galing ka na sa loob, no? Kaya tiyak na may kita ka na rin panigurado. Biro lang. Ito naman masyadong seryoso. O no? Hintayin kita dito sa labas Siya tayo. Sagot ko, huwag kang mag-alala. Wala kang gagastusin kahit ni piso. Abay, sama ako dyan. Libre na yan Mahirap kayang tumanggi sa grasya. Kapal ang mukha nito. Hihinga ng balato pero ayaw magbigay. Tapos kapag libre, mas pabilis pa sa alas 4. Oh, ayaw mo yata Biro nga lang. Bilisan mo na nga't nauuhaw na ako. Naghintay si Abner sa labas. Mabilis namang nakabalik si Bingbong. Kaya sabay na silang naglakad papunta sa tindahan ni Maria Elena. Oh, mga poging manunugis. Anong order nyo? Agad na salubong sa kanila ng dalaga. Nakasuot ito ng maiksing short at naka-spaghetting damit, kaya bakat na bakat ang napakaganda nitong pangangatawan. Pwede ba kitang orderin, Maria Elena? Baliw! Ano akala mo sa akin? Pulutan? Maria Elena, wala ka pa bang jowa? Wala pa na bang Bingbong? Bakit mo na itanong? Wala naman. Gusto ko lang malaman kung kailan mo ko sasagutin. Ay, huwag mo akong biruin ng ganyan, Bingbong. Pakasagutin kita, makita mo. Kapag si Bingbong lumalandi sa'yo, laglag ka agad ang panty mo. Pero kapag ako, nabibwisit ang araw mo, paka-order na nga lang. Nagtawanan sina Bingbong at Maria Elena. Pagkakuha ng order ay umalis na ang dalaga para kunin ito. 2 red horse na malamig at 3 klase ng putahe ng karne
ang dala-dala nito pagbalik. Dalawa lang naman ang in-order ni Abner, kaya napatanong ito. Teka, 2 putahe lang order ko ah. 2 nga, ang isa'y libre ko na sa inyo. At Bing Bong, tikman mo tong niluto kong dinuguan. Masarap yan. Kita mo tong babaeng to. Ako kumakausap tapos sa iba ang atensyon. Di na ako magbabayad niyan. Nang mapatingin si Abner kay Bingbong, ay seryoso itong nakatanaw sa malayo. Sinundan niya naman ng kanyang mga mata ang direksyon ng paningin ng kasama. Doon ay nakita din niya ang isang lalaking may hawak na kapirasong karne habang nakangiting nakatitig sa kanila. Pre, kilala mo? Hindi eh, pero nakita ko na siya kanina. Kasamahan niya ng 4 na aswang na dinala kong ulo sa barangay hall. Ano pang hinihintay natin? Tara, tugisin na natin yan. Wag, hayaan mo na lang muna. Mukhang kakaiba ang isang ito eh. Kanina kasi nakasalubong ko sila. Siya lang ang bukod tanging walang bahid ng dugo sa bibig. At umalis na din siya. Tara, pagpatuloy na lang natin itong pag-iinom. Mabuti pa nga at makapag-relax naman kayo no. Puro aswang na lang kasi natupag niyo, Bingbong. Kailan mo naman kaya ako aswangin? Ako na lang aswang sa'yo, Maria Elena. Hindi ka magsisisi. Ay, sandali ah. May niluluto pa pala ako. Sige na, maiwan ko na kayo. Bad trip talaga itong babaeng to. Tinungga ni Abner ang kalahating laman ng bote. Pagkatapos ay namulutan siya, samantalang pakonti-konti lang ang nilulunok na alak ni Bingbong na may malalim na iniisip. Pagkatapos mag-inuman, ay dumiretso ang dalawa sa gubat. Medyo languna sa alak si Abner, samantalang si Bingbong ay nasa katinuan pa. Lumabas kayo mga aswang! Pupulbusin ko kayong lahat! Hindi nyo ako kaya kahit nakainom ako! Napailing si Bingbong sa inaasta ng kasama. Iba pala ang ugali nito kapag nakakainom ng alak dahil naghahamon ng away. Nako, wala na ito. Kung may aswang ang dumating, paniguradong lalapain na lamang siya nang walang kalaban-laban. Pumwesto sila sa palaging tinatambayan ni Bingbong. Sa tambayan niyang yon ay hindi sila basta-basta malulusob ng mga aswang. Kakaharapin muna ng mga ito ang ikinalat niyang mga patibong bago makapasok. Matiwasay naman silang nakatulog ng magdamag. Mataas na ang sikat ng araw nang sila'y magising. Si Abner ay masakit ang ulo dahil sa hangover. Para siyang asong nagdalaway habang nakasubsob ang mukha niya sa sakong kanilang ginawang sapin. Tila nawala ang sakit ng ulo ni Abner nang babalitaan nila ang nangyari tungkol sa ibang mga manunugis. Gaya ng mga aswang na kanilang napapaslang, ay nawawala din ang ulo ng mga ito. Tila ba ipinapaalam ng mga aswang na kaya din nilang gawin ang kanilang ginagawa sa kanilang mga kasamahan. Sa palagay ko'y naghahamon na ang mga aswang. Parang ipinapakita nila sa atin na kaya din nilang gawin ang ginagawa natin sa kanilang mga kauri. Mukhang may malaking digma ang magaganap sa ating bayan. Mukha nga pre. Nako, ayos lang sana sa akin maski mapatay na ako ng mga aswang sa magaganap na labanan. Basta, matikman ko na muna sana si Maria Elena. Ay, kita mo tong lalaking to. Tapos sa seryosong usapan tapos hahaluan mo pa ng kalibugan eh. Tara na nga! Habang naglalakad ang dalawa, ay may nakasalubong silang isa pang manunugis. Nasa edad 50 na ang lalaki.
Sinabi nito sa dalawa na kailangan nilang magpunta sa barangay hall dahil may importanteng sasabihin sa kanila ang punong barangay. Agad namang sumama ang dalawa. Naabutan nila doon ang lahat ng mga manunugis na nagpaunlak sa imbitasyon ng kapitan. Saka lamang inumpisahan ng kapitan na sabihin ang importanteng malaman ng mga manunugis nang may sapat ng bilang ang mga dumalo. Ayon dito, may sulat na ipinadala sa kanya ang pinuno ng mga aswang. Gusto na di umano ng mga ito na tapusin na ang kanilang laban. Hinahamon ng mga aswang kayong lahat ng mga manunugis dito sa Aklan. Pumunta raw kayo sa kabilang dulo ng kagubatan. Doon ninyo idadaos ang labanang magaganap. Kapag natalo niyo daw sila, ay mapapasa inyo ang pinakatago-tago nilang mga perlas at ginto. Pero kapag natalo nila kayo, ay gagawin nilang miserable ang buhay ng mga tao rito. Marami ang tumutol sa usaping yun. May mga nagsabi na baka patibong lamang yun ng mga aswang at napaghandaan na sila ng mga ito. Ang iba naman ay nasilaw sa sinabing kayamanan kaya kaagad silang pumayag. Wala namang imik sina Abner at Bingbong na tahimik lamang na nakikinig sa usapan. Bukas ng madaling araw kayo makikipagtuos bandang 1:00. Bago lumabas ang araw ay dapat na may nanalo na sa inyo dahil kung hindi, mangyayaring malipol nyo sila bago sumilay na ang araw ay idideklarang sila ang mananalo sa laban. Sa mga nalaban, maghanda na kayo at sa mga hindi, magsauwi na kayo sa inyong tahanan. Mas marami ang pumayag sa hamon ng mga aswang dahil sa mga perlas at alahas. Mangilan-ngilan lamang ang mga umatras. Lahat ng mga ito ay may kanya-kanyang pamilya, mga binata, byudo, o di kaya'y tumandang binata naman ang mga susuong sa labanan. Sasama ako sa kanila, Abner. Ito nang pinakihintay kong sandali. Ang malipol ang lahat ng mga aswang dito sa Aklan. Abay, kung sasama ka, sasama rin ako. Ayaw ko namang sunuhin ninyong kayamanan, no? Ano ako, bali? Abay kung ganon, magpaalam ka na kay Maria Elena. Malay mo naman, baka payagan kang pa-escorin kanya na muna. Siya nga. Malabo pa sa tubig ka na lang mangyari yun, no? Ikaw kaya gusto nun? Halata naman eh. Kung ganon tanggap mo sa akin siya mapupunta. Kasi pre, ang balak ko'y ligawan na siya pagkatapos ng labanang ito. Kung makaligtas man tayo. At kapag sinagot na niya ako, yayayain ko na kaagad siya magpakasal. Aray naman. Pero sige, wala naman din ako magagawa kung kayo talaga nakatadhana eh. Ano naman talaga? Lagi nagpaparaya ang mga pangit. Ayos ka talaga, Abner. O siya, tagay tayo. Ako naman ang taya para wala kang masabi. Aba. May lagnat ka yata, Bingbong ah. Akala ko yantok Mindoro ko eh. Daig mo pa mga Ilocano sa kakunatan eh. Sandali, may lagnat ka ba? O pampalubag loob mo yan? Puro ka talaga kalokohan. Pareho lang naman ang sinabi mo eh. Tara na nga! Inakbayan ni Bingbong ang kaibigan, saka inakay papunta sa tindahan ni Maria Elena. Lumipas muli ang maghapon, nalango sila sa alak. Sa tindahan na din sila nakatulog. Ang misteryosong lalaki ay muling lumantad habang nakatingin lamang sa dalawa. Pagkagising ni Abner, ay nabungaran niya si Bingbong na nakatayo at nag-aayos ng sinturon sa pantalon nito. Si Maria Elena naman ay masayang dumungaw sa kanyang tindahan. Good morning mga pogi! Walang Diyo! Mukhang katatapos lang ng digmana!
Mapilyo ang pagsulyap ni Abner sa binata. Hoy, 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 hoy. Iba ang iniisip mo. Umihilang ako, no? Okay, sabi mo eh. Maria Elena, pabili nga ng balot. Nanlalambot ang tuhod ko eh. Halatang inaasar ni Abner si Bingbong. Natatawa na lang ang dalaga. Wala naman talagang nangyari sa kanilang dalawa at tamang hinala lang talaga si Abner. Lahat ng manunugis na lalaban ay nagtipon-tipon para mag-insayo. Ang iba ay kumpiyansa na sa kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Sina Abner at Bingbong ay nagsanay din, pero silang dalawa lamang. Nilalabanan nila ang isa't isa pero walang mga armas. Hindi man lamang makatama si Abner sa kaibigan. Si Bingbong naman ay alalay lamang ang mga suntok na binibitawan sa kanya. Ang lupit mo talaga sa pakikipaglaban, Bingbong. Kaya pala, hirap ang mga aswang sa'yo eh. Bigatin ka, pre. Hindi naman. Kaunting ensayo lang. Malalagpasan mo rin ako. Wala namang imposible kung gugustuhin mo eh. Kung sa bagay. Tara, practice ulit tayo. Muling nagpambuno ang dalawa. Pero gaya ng dati ay lamang pa rin si Bingbong sa labanan. Hanggang sa sumuko na lamang si Abner dahil sa labis na pagod. Mabilis na lumipas ang mga oras hanggang sa dumating na ang nakatakdang sandali. Ang lahat ay nakahanda na sa pagpunta sa kabilang gilid ng gubat. Mga mahigit 50 manunugis ang kumasa sa hamon ng mga aswang. Sapat na ang mga ito para lipulin ang mga kalaban. Hindi pa man sila nakakarating ay isinuot na ni Bingbong ang pambato niyang armas. Bigla kasi siyang kinutuban ng masama dahil sa nakakabinging katahimikan sa paligid. Sinabihan niya si Abner na maging alisto. Tumango naman ang binata na pinapakiramdaman din ang paligid. Kaunting lakad na lamang ay mararating na nila ang kanilang destinasyon. Panay hit-hitbuga naman ng sigarilyo ang ibang mga manunugis. Panatag na panatag ang kanilang mga kalooban. Hanggang sa nasurpresa ang lahat sa biglaang paglusob ng napakaraming aswang mula sa itaas na mga puno. Dahil sa pagkabigla ay hindi kaagad nakaporma ang karamihan sa mga manunugis, kaya naman walang kahirap-hirap silang nilapa ng mga aswang. Mabuti na lamang at alerto si Bingbong. Bago pa masagpang ng isang aswang sa leeg si Abner mula sa kanyang likuran, ay bumaon na sa puso ng aswang ang matulis na parte ng kanyang kamaong asero. Lintik! Kamuntikan na ako nun ah. Salamat pre ah. Walang anuman pre. Tara, umpisan na natin ang ating misyon. Sabay nilang nilusob ang mga aswang. May mga kasamahan pa naman silang mga manunugis na natitira na nakikipaglaban, kaya hindi lamang sa kanila nakatuon ang atensyon ng mga ito. Dumanak ang napakaraming dugo ng manunugis at mga aswang sa lupa. Mula sa may hindi kalayuan ay nakamasid sa dalawa ang misteryosong lalaking aswang. Pinapanood sila kung paano makipaglaban. May mga pagkakataong nagngingit-ngit ang kanyang mga labi kapag nasisilayan niya ang mukha ni Abner. Bihasa si Abner sa paggamit ng punyal. Sa suntukan lamang siya mahina pero nakakasabay naman. Tila wala namang kaubusan ang sumusugod sa kanila, samantalang paubos na ang mga kasamahan nilang manunugis. Pinilit na makarating ni Abner at Bingbong sa kabilang gilid ng kagubatan. Doon kasi ay mas nakakakilos sila ng mabuti. Tandaan mo to pre,
kapag ako maswerteng mabuhay sa ating dalawa, aasawahin ko si Maria Elena. Tandaan mo yan. Sige lang. Pero kung ako naman papalarin at ikaw ay masasawi, susuluhin ko ang kayamanan. Wag naman. Mag-abuloy ka naman sa burol ko kahit na konti lang. Mga kalahati ng kayamanan. Ganoon. Pambihira. Mukhang lahat na lang sa'yo ang pabor ah. Natigil lamang ang dalawa sa pag-uusap nang lumitaw na ang mga aswang sa kanilang harapan. Marami-rami pa ang mga natitira. Sa harap ng mga ito ay naroon ang pinakapinuno nila. Paano ba yan? Mukhang kami ang mananalo sa laban. Kayong dalawa na lamang ang natitira. Pwede ba kayong tumakas? Yun ay kung papayagan namin kayo. Wala sa bokabularyo namin ang tumakas. Handa kaming pumatay at mamatay. Yan ang prinsipyo namin bilang mga manunugis. At huwag kang pasisiguro na panalo na kayo. Hanggat hindi kami tumitimbuang sa lupa, ay may posibilidad na mabaligtad ang sitwasyon at kayo ang matalo. Oo nga! Walang iya ka. Ang haba ng sagot ko, tapos ikaw naman eh. Oo nga lang. Ano ka? Isang baka? Ikaw pala si Bingbong. Matunog ang pangalan mo sa aming mga aswang dahil ikaw ang may pinakamaraming natugis at naibenta na ulo sa aming mga kauri. Ginagawa mo ito hindi lang para magkapera, kundi pati nang makapaghiganti sa ginawa naming paglapa sa iyong buong pamilya. Pasensya na, pero tao ang pagkain namin. Na taon lamang na naging biktima namin sila. Pero huwag kang mag-alala. Mamaya, makakasama mo na sila kung saan man sila naroroon. Gawin mo! Huwag puro dada, gunggong! Nagalit ang pinuno sa sinagot ng binata. Hindi niya matanggap na tinawag siya nitong gunggong dahil may lahi siyang inchik. Kaya naman sa isang hudyat niya lang ay nagsiangilan ang kanyang mga kauri na sinugod ang dalawa. Napalunok ng sariling laway si Abner, samantalang si Bingbong ay mas lalong naghurumentado ang kanyang galit dahil sa mga sinabi ng pinuno patungkol sa kanyang pamilya. Ang galit ni Bingbong ang nagbibigay ng karagdagan niyang lakas. Habang nakikipaglaban siya, ay ang pamilya niya ang tumatakbo lamang sa kanyang isipan. Nahirapan ang dalawang binatang manunugis sa pakikipagtuos sa mga aswang, pero sa huli ay naubos rin nila ang mga ito, maliban sa kanilang pinuno na tinutukan nila ng punyal at kamaong asero. Talo ka! Kaya ituro mo sa amin kung nasaan ang kayamanan mo. Lumapad ka sana sa iyong pangako at ipakita mong may isang salita ang ginagalang na pinuno ng mga aswang. Nasa kubong malapit dito ang kayamanan. Subalit sa kanyo lamang yung makukuha kapag isa na akong malamig na bangkay. Sinubukang magpumiglas ng aswang na yun, pero hindi pa rin siya nagtagumpay. Sabay pa nilang sinaksak ang pinuno ng mga aswang. Si Abner ay sa puso ang pinuntirya, samantalang si Bingbong ay sa lieg na halos humiwalay na ang ulo. Sa wakas, natapos. Naputol sa pagsasalita si Bingbong nang maramdaman niya ang isang matulis na bagay na bumaon sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang pumihit at doon niya nakita si Abner na nakangisi ng nakakaloko habang siya ay bumabagsak sa lupa. Sorry Bingbong ha, pero mas maganda kung sa akin lahat mapupunta ang kayamanan ng mga aswang. At syempre, si Maria Elena. Mas bagay naman talaga kami kaysa sa'yo. Kaya sorry talaga pre. Trabaho lang ha. Walang personalan. Abner, isa kang traidor.
Tutuluyan na sana ni Abner si Bingbong, pero hindi nito na ituloy nang biglang lumitaw mula sa kanyang likuran ang misteryosong lalaking aswang. Sinabi nito kay Abner na noong una pa lamang niya itong nakita ay alam na niyang hindi ito mapagkakatiwalaan. Dinig na dinig ni Bingbong ang sinasabi ng lalaking aswang, pati na ang mga sagot ng kanyang kaibigang trumaydor sa kanya. Pakailamero kang aswang, kaya tatapusin na rin kita! Pero ang nangyari ay nagkabaligtad dahil pagpihit ni Abner paharap sa aswang ay agad siya nitong dinukutan ng puso, kaya tirig ang mga mata niyang bumagsak sa lupa. Dahan-dahan itong lumapit kay Bingbong. Nakangiti pa rin ito sa binata. Pagkalapit ay kaagad siyang nagpakilala sa pangalan na Andong. Anong rason at bakit mo ako tinutulungan? Anong pakay mo sa akin? Ayon kay Andong ay kaibigan siya ng kanyang nasirang ama. Minsan na daw siyang iniligtas ng kanyang ama sa tiyak na kapahamakan sa kamay ng mga manunugis. Habang nagkukwento ang aswang, ay unti-unti namang bumibigat ang pakiramdam ni Bingbong dahil sa mga dugong nawawala sa kanyang katawan hanggang sa nawalan ito ng malay. Binuhat siya ni Andong, saka siya nito dinala sa kuwebang pinagkukutaan kasama ng iba pang mga aswang na mas piniling magbagong buhay. 3 araw ang lumipas bago nagising si Bingbong. Natagpuan niya ang sariling nakahiga sa isang malinis na malaking bato. Inilibot niya ang paningin, kaya napagtanto niyang nasa isa siyang kuweba. Gabi na ng mga sandaling yun at ang tanging sinag ng buwan lamang ang nakikita niya mula sa labas. Pagkatayo niya mula sa pagkakahiga ay naramdaman niya ang kirot ng kanyang sugat sa likod. Napapailing na lamang ang binata dahil nasayang lamang ang pagkakaibigan nila ni Abner dahil sa kanyang pagiging gahaman. Hindi niya pa rin lubos na maisip na magagawa siya nitong traidorin. Hindi kasi niya ito nakitaan ng ganoong pag-uugali sa mga ilang araw na nagkasama sila. Hindi lahat ng itinuring mong kaibigan ay mapagkakatiwalaan at hindi rin lahat ng mga aswang ay puro kasamaan ng alam. Habang sinasabi ni Andong ang mga katagang yun, ay naglalakad din siya kasama ng iba pang mga aswang na papasok sa kuweba. May dala-dala itong inihaw na manok. Inihagis niya ito kay Bingbong na nasalo naman ng binata. Aminado siya sa sarili na may pagdududa pa rin siya sa mga aswang nakaharap at baka yang gawin lamang siya ng mga ito. Subalit dahil sa 3 araw na siyang walang kain ay walang pagdadalawang isip niyang sinunggaban ang pagkain. Nang matapos sa paglantak sa inihaw na manok ay binigyan siya ng tubig. Pagkatapos lumighay ay saka lamang siya nagpasalamat. Salamat, Mang Andong, sa pagsakit niyo sa aking buhay. Inaamin ko po sa aking sarili na galit ako sa mga aswang at walang katiwa-tiwala. Pero sa mga nangyari sa aking buhay ay kaagad na nabago ang aking pananaw. Gaya ng sabi ninyo, napag-isip-isip ko na tama kayo. Halos itinuring ko ng kapatid si Abner. Pero trinaydor pa rin niya ako dahil lamang sa kayamanan. Pero mabuti nang nangyari yon dahil nakita ko ang tunay niyang pagkatao. Hindi ko man natupad ang pangako ko sa harap ng puntod ng aking pamilya na uubusin ko ang aswang dito sa Aklan, ay tiyak kong maiintindihan nila ako, kaya tapos na ang aking misyon. Malaya kang makakaalis dito sa kuweba kahit anong oras mong naisin at malaya ka ring bumalik. Ikaw na rin ang bahala kung kaya mo din kaming traidorin. Ang importante, nakabayad na ako ng utang na loob sa pagkakaligtas sa aking buhay ng iyong ama.
Katulad ng aking ama, marunong din po ako makipagkaibigan sa mga ibang nilalang, Mangandong. Batid ko nang hindi kayo masasamang mga aswang at kayang magbago ng pananaw sa buhay. Aalis ako ditong walang makakaalam sa inyong kinaroroonan. Salamat, Bingbong. Malaya kang kunin ang kayamanan sa kubo ng aming pinuno. Bahala ka na kung saan mo ito gagamitin. Pagkatapos ng masinsinang pag-uusap ay nagpaalam na si Bingbong ng gabi ding yun. Maski hirap pa sa paglalakad dahil sa sugat, ay pinili niyang kumilos dahil sa mas magagamot siya ng mga albularyo sa kanilang lugar. Mga 1 buwan ang lumipas at nang tuluyan ng gumaling ang sugat ng binata ay saka pa lamang nito binalikan ng kayamanan. Nag-uumapaw na ginto at perlas na nakalagay sa isang malaking kahon. Kumuha lamang muna siya ng sapat na alahas para maibenta at maipamudmod sa mga taga-Aklan. Hindi sinolo ni Bingbong ang kayamanan. Binigyan din niya ang kanilang kapitan ng sapat na halaga para may paayos ang barangay hall at makapagpatayo ng klinik. Ang iba ay kanyang ginastos para mapaganda ang kanilang lugar sa tulong ng kanilang alkalde mayor. Ipinaayos at pinalaki din niya ang kanilang simbahan. Masaya si Bingbong habang unti-unting gumaganda ang kanilang syudad. Nagpatayo din siya ng mga pabrika na siyang pinagtrabahuan ng mga taong taga roon. Nang kumita ang kanilang negosyo, ay sabay-sabay silang lahat na umunlad ang mga buhay. Nang matapos niya ang obligasyon sa kanilang bayan, ay niyaya na niya ang kasintahang si Maria Elena na magpakasal. Buntis na ang dalaga ng mga panahong yun. Agad namang pumayag ang babae. Matagal ko na itong hinihintay, buwisit ka. Kung hindi mo pa ako nabuntis, baka hindi mo pa maisipang magayang magpakasal. Tinapos ko lang ang obligasyon ko sa mga taga rito, mahal. Balak ko na talagang yayain ka kasi lumalaki na ang tiyan mo eh. Ay sus, bulero ko talaga. Oo na. Pero salamat, Bingbong, ha. Mas masaya sana kung nandito si Abner, no? Tiyak na ang ingay-ingay niya sana ngayon. Kaso nga lang, napasama siya sa mga manunugis na nalapan ng mga aswang. Hindi agad na nakaimik si Bingbong. Inilihim niya kasi ang ginawang pagtatraidor sa kanya ni Abner para maski papaano'y maging malinis pa rin ang pangalan nito sa kanilang lugar. Sapat na ang magagandang alaala nila para protektahan niya ang prinsipyo at dignidad ng binata bilang isang magiting na manunugis. Ha? Oo. Sigurado yan. Yung pa napakapasaway nun. Kagaya mo. Uy, hindi ah. Nagtawanan ang dalawa hanggang sa nauwi sa halikan. Simula noon ay hindi na sila muling ginambala pa ng mga aswang. Ang pangkat ni Andong ay nagawang magbagong buhay sa tulong na din ng binata sa pamamagitan ng araw-araw niyang supply sa mga ito ng mga sariwang karne at dugo ng mga hayop. Nakabangon ang kanilang lugar at magpasa hanggang ngayon ay mas lalong tinangkilik ang kanilang iba't ibang mga produkto. Ginawa nilang inspirasyon ang mga nakaraang dilubyo sa kanilang buhay sa kamay ng mga dating mapaminsalang mga aswang. Wakas.